And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. At gaya ng sabi ko sa inyo, meron talagang money involved dyan sa nagaganap na pagdagsa ng mga Chinese student dyan sa bayan ng Cagayan mga kapatid. At ayon nga dito, merong nagaganap na bayaran sa pagitan ng mga estudyanteng Chinese at sa eskwelahan na nagke-cater nitong mga Chinese national na ito mga kapatid. At hindi lang yan, umaabot pa di umano mga kababayan ng 2 milyon yung kanilang bayaran dyan sa nasabing eskwelahan. Nako po mga kapatid, ito sakit na talaga to ng mga Pinoy mga kababayan Wala silang pakialam kung ano man ang kakahinatnan nitong mga bagay na ito, basta ang sa kanila dyan mga kababayan, kumita lang ng pera. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kapatid. Nagbabayad daw ng 2 milyong piso ang ilang estudyanteng Chinese sa Cagayan para magka-diploma ayon sa nakuwang report ng Senado. Sabi ko na nga ba mga kapatid kaya itong mga eskwelahan na ito pinagtatanggol nila yung mga Chinese student na ito dahil malaki talaga ang kinikita nila dyan mga kapatid. Ang interest talaga ng mga ito is gatasan itong mga Chinese na ito. Wala na silang pakialam kung ano man ang dala nitong banta sa ating national security nitong mga estudyante na ito. Basta ang sa kanila dyan mga kababayan, kumita lang sila ng pera. Kung ikaw ba naman bawat estudyante may 2 milyon na ibabayad sa'yo. Hindi mo, tatanggihan mo pa ba yun? Diba? Ilan yon? Yung sinasabi doon, 4,000 yun mga kapatid. So kayo na bahala mag-compute, 2 million times 4,000. Ganon kalaki ang posible nilang kitain dito mga kababayan. Tuloy. Itinanggi naman niya ng mga universidad doon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Natural lang yan na itanggi mga kababayan. Meron bang magnanakaw na aamin? Diba? Ganon lang kasimple yun. Normal na yan na ganyan yung magiging reaction nila, itatanggi. Diba? Siyempre hindi aamin yan mga kapatid. Pero sa totoo lang, nangyayari talaga yung mga bagay na yan. Diba? Ganun. Pinoy tayo Hindi na bago sa atin yung ganyang ugali mga kapatid. Tuloy. Gustong paimbestigahan ng Senado ang pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Nakarating daw sa ilang senador na higit 4,000 Chinese students ngayon ang nakabase sa naturang probinsya. Banta raw ito sa seguridad ng bansa. Walang banta-banta dyan sa kanila mga kababayan. Ang malaking banta sa kanila is yung palayasin ng mga estudyante na yan dahil malaki talaga ang mawawala sa kanilang kita. Yun yung kinukonsider nilang banta dyan. Tuloy. Lalo't na sa Cagayan ang 2 dagdag na EDCA sites. Ayon sa mga natanggap na report ng ilang senador, ilang Chinese students ang nagbayad umano ng tig 2 milyong piso para magka-diploma kahit hindi naman pumapasok. Ginawa pa tayong fixer mga kapatid. Ginawa pa tayong fixer nitong mga lintik na mga Chinese na ito. 'Di ba? Biruin mo, naging pagawaan patuloy sila ng diploma diyan ngayon sa Tugigaraw. 'Di ba? Pero di bale, 2 milyon naman ang kapalit Tuloy. Kung talagang merong ganon, i-deport natin lahat yung mga yon. Tama. 'Di ba? I-deport natin, i-cancelahin natin yung student visa nila kung meron silang student visa. Correct. So ito ay nakaka-alarma hindi lamang doon sa pag allege na pinagbibili yung diploma, kung hindi yung pagdami rin. So dinami-dami ng lugar sa ating bansa, doon nila napiling mag-aral. Oo. Doon nila napiling mag-enroll. Magtataka ka rin talaga mga kababayan sa dinami-dami ng international school dito sa Pilipinas, bakit dyan pa sa Tugigaraw kung saan malapit sa 2 EDCA sites natin? Baka mamaya dyan mga kapatid, yung sinasabing 2 million dyan na ginagamit pambayad itong mga Chinese para magkaroon lang ng diploma, pangbulag lang nila, kumbaga panlinlang lang ito ng mga Chinese sa mga Pinoy dyan, sa mga eskwelahan dyan. Pero deeply pala mga kababayan, meron pala talaga itong ibang plano
'Di ba? Kasi nga, pwede naman kasing isipin natin na baka ito yung strategy ng China dahil alam nilang mukhang pera ang Pilipino eh. Siguro sabi nila doon, no, sige, gamitan niyo lang ng pera, mabubulag na yan. No? Hindi na nila alam agad kung ano ba yung totoong pakay niyo diyan. Idaan niyo lang sa pera dahil mukhang pera ang Pilipino eh. Oh. Then, yun pala, mas may malalim pala na plano yan. Yung, meron palang mas malalim na plano itong bansang China sa atin, no? Gamit itong mga estudyante na ito. Posible yun, mga kababayan. No? Posible yun. What is 2 million pesos, mga kapatid? No? Or sabihin natin, what is 100 million? No? Kung sakali man naaabot ng ganong halaga, what is 100 million? Kumpara dyan sa posible nilang kitain sa West Philippine Sea, mga kababayan. Sa ating teritoryo dyan na pilit nilang inaangkin. What is 2 million pesos, mga kapatid? Kumpara sa value ng langis, no, na pwede nilang madrill dyan sa West Philippine Sea. Diba? Napakaliit lang nun. No? Parang kwan lang yun eh. Parang maliit na butil lang yun ng buhangin eh. Diba? Mas malaki yung kikitain nila doon kung sakaling tuluyan na nilang maagaw yung WPS na yan. Di ba? Eh ito namang mga teacher diyan or mga may-ari ng eskwelahan diyan, nagpapabulag lang din sila. Di ba? Eh syempre pera na yan eh, baka maging bato pa. Oh, kaya ganon-ganon na lang kung ipagtanggol nila itong mga Chinese na itong mga kababayan. Dahil nakita nila eh 4,000 student 'yun, mga kapatid, no? Di ba? Tapos tag 2 million bawat isa. Baka may mga hindi lang 2 million, mga kababayan, ano? Baka may dagdag pa 'yan, no? Kumbaga pang under the table, kumbaga, 'di ba? Hindi malabo 'yan, mga kababayan. No, hindi malabo yung mga ganyang bagay dahil yan yung pinakakumon na kalakaran, no? Eh syempre, kung ikaw ba naman negosyante ka, tatanggihan mo pa ba 'yan? Milyon-milyon na 'yan, limpak-limpak na pera 'yan. Kung magkagera man, eh, pwede ka namang lumayas dito sa Pilipinas eh. Pupunta ka ng ibang bansa. O at least, di ba, may limpak-limpak ang perang baon kahit doon ka na mamuhay sa ibang bansa. O, tayo dito, kawawa tayo. Di ba? Tayo yung magsasuffer sa kanilang katangahan dyan sa bayan ng Tugigaraw. Ganun lang kasimple yun. Pero nauna nang itinanggi ng Cagayan LGU na banta sa seguridad ang mga estudyanteng Chinese na nag-aaral sa kanilang probinsya. Hindi banta yan. Ang banta sa kanilang mga kapatid, yung palayasin niyang mga estudyante na yan. Dahil malaki ang mawawala sa kanilang pera pag pinalayas yan. Yan yung kinukonsider nilang banta. Wala raw itong koneksyon sa West Philippine Sea. I just got a certification from PNP Tugigaraw City and the PNP Ibang klase din to si gobernador, eh, no? Province, no? That there was no reported complaints against any of these foreign students. Siyempre, wala pa yan ngayon, no? Ganon naman tayo eh. Aantayin muna nating magresulta, tsaka tayo a-action, 'di ba? May bago pa ba dito, mga kapatid? 'Di ba? Aantayin muna ang resulta. Kung sakali mang may resulta yan, no? Para, kumbaga, to see is to believe. Pero hanggat wala pang nangyayaring hindi maganda, tuloy ang kitaan dyan. Ang tanong dyan, magkano kaya ang share ni Gob? Tuloy. Sa joint statement ng mga universidad sa Cagayan, racism at xenophobia o anti-China raw ang issue. Hindi yan ang issue. Ay, ewan ko ba? Bakit ganito yung mga binibitawan nilang statement or talagang lang, no? Talagang gusto lang talaga nilang depensahan itong mga estudyante na ito kasi nga malaki ang pwede nilang kitain dito, mga kapatid eh. Pero kung totoosin, kung may sentido komon ka, no? Yung mga estudyante na yan, yung bansa ng estudyante na yan na nagsipuntahan dyan sa bayan nyo, eh may malaking banta yan sa ating bansa. Diba? At anytime soon, pwede tayong biglain niya ng gera, mga kapatid. Nagbubulag-bulagan sila, mga kababayan, no, para lang doon sa pera, no? Hindi nila inisip kung ano ba ang posibleng kahihinatnan, no, sa pagtanggap nila sa mga Chinese na ito, no? Kasi nga ako naniniwala ako, mga kapatid, na yung mga yan front lang yan eh, 'di ba? Pero may hidden agenda talaga yan. And siguro dinidepensahan nila yan dahil
malaking pera yan eh. 'Di ba? Dito mo talaga makikita mga kababayan na pag pera na lahat ng mga Pilipino nagiging bulag. 'Di ba? Nagiging bulag talaga sila. No. Hindi na alintana sa kanila kung na kompromiso ba yung national security natin. Wala sa kanila 'yan. Ngayon gumawa pa talaga sila ng ibang statement para ma-divert lang yung issue. Sabi nila racism daw ito. No. Hindi naman sa pagiging racist diyan eh. Syempre yung mga buti sana kung mga Hapon yan, no, mga Malaysian, walang problema diyan. No, kaso nga lang Chinese yan eh. 'Di ba? At ngayon may kinakaharap tayong malaking banta sa bansang China. No? Yang bansa niyan inaagaw yung ating teritoryo. So paano yan naging racism? 'Di ba? Common sense na lang sana mga kapatid. Kanya nga lang nawawala ang common sense pag meron ng kaharap na pera eh. Ganun lang 'yun. 'Di ba? Yan ang sakit nating mga Pilipino, mga kababayan, no? At magpahanggang ngayon walang lunas yan. Mas lalo pang lumalala. Nilinaw nilang hindi 4,000 kundi higit 400 lang ang Chinese students sa St. Paul University Tuguegarao. Wala raw Chinese sa iba pang universidad sa probinsya. Mapanina raw ang aligasyong binabayaran ang diploma sa Cagayan. Kaya sabi ko, meron bang magnanakaw na aamin? 'Di ba? Meron bang magnanakaw na aamin? Diyos ko naman. Hanggang $10,000 kada trimester o katumbas ng 500,000 pesos ang tuition ng foreign students at hindi raw umaabot ng 2 milyon. Diyan na lang no? $10,000 per student mga kapatid. No? Diyan pa lang makikita natin. Sige, sabihin nating wala itong mga bayaran-bayaran na ito na nangyayari. Pero sa laki ng kita dyan mga kababayan, magiging banta talaga sa kanila pag pinalayas yung yung mga Chinese na yan. No? $10,000 mga kapatid per student. Ganong kalaki ang mga tuition fees niyan. Kaya papalag talaga sila pagka binatikos yung mga Chinese na yan. Dahil malaki ang pwede nilang kitain dyan eh. Ikaw ba? Kung ikaw nagninegosyo dyan, tapos ganyan kadami yung mga enrollees sa school mo, aabot ng 4,000. No? Hindi ka ba papalag pag pinuna yan ng gobyerno? Bakit yung pinapakialaman yung estudyante ko? No? International school naman kami. Karapatan naman namin. May karapatan naman kaming tumanggap ng mga foreign student dahil international school kami. Diba? Mga ngatwirang ka talaga para sa negosyo mo. No? Di bali nang makompromiso yung ating national security dyan. Basta kumita lang, okay na. Realidad yan eh. Di ba? Ngayon, $10,000 pala per enrollees mga kapatid. No? Per student, $10,000. Ang laki. Ang laki ng pwedeng kitain. Hindi pa kasali dyan yung mga yung mga instant diploma na worth 2 million. Ganon. Diba? Ganon sila binulag ng pera ng China. Hindi alintana sa kanila na makompromiso yung EDCA sites natin dyan nitong mga Chinese na ito. Basta sa kanila, okay ang kitaan. Tuloy. Kinumpirma rin ng CHED na walang Chinese sa public university sa Cagayan. Sabi naman ng Bureau of Immigration, nasa 1,500 ang student visa na inisyo nila para sa Chinese students sa Cagayan. 1,500 yung visa. O dito nga natin. So 1,500 ang student visa na inisyo nila para sa Chinese students sa Cagayan. Diba? 1,500. Ang sabi doon sa ulat mga kababayan, 4,000. So ibig sabihin, baka nga merong mga illegal dyan na nakapasok sa ating bansa. Diba? Ganun lang kasimple yun. Baka may mga illegal dyan. At baka yung mga illegal na yun mga kapatid, yun yung nagbabayad ng worth 2 million pesos para sa kanilang diploma. Kasi nga, pagka tiningnan mo, pagka nagpagawa ng transcript yan, baka ma-question. Bakit wala kang visa? Kasi may mga kwan yan eh. May mga dapat i-comply na requirements yan eh. Kasi nga international school yan. Asan yung mga visa nito? Wala eh. Kaya nga siguro ina-under the table na lang yung diploma. Di ba? Ganun lang simple yun.
Mga undocumented yung iba dyan. Kasi nga, sabi doon, 4,000. So sabihin na lang natin itong 1,500. Itong 1,500 na estudyante. Ito yung nagbabayad ngayon ng $10,000 no, per trisem. Oh. So saan yung 2,500 doon? Yung 2,500 siguro mga kapatid, yun na lang yung nagpapagawa ng diploma kahit no appearance. Nagets nyo? Posible yun mga kababayan, no? Kasi nga kung idadaan nila sa legal na paraan 'yan, no, at magbayad sila ng $10,000, baka pag nagpagawa ng transcript 'yan, ma-question o saan yung nito? Ba't walang visa to? O paano nag-aral to diyan sa universidad nyo? Walang visa 'yan. O illegal 'yan na. O kaysa naman ma-question mga kapatid, idadaan na lang sa bayaran. 2 million per student. Ito, analyzation lang to mga kababayan. Hindi ko po pinagbibintangan itong school na ito. No? Ito po yung pinaka-analyzation ko dito na posibleng nangyayari dyan. Pero ulitin ko sa inyo mga kapatid at lilinawin ko lang sa inyo, hindi ko pinaparatangan ang eskwelahan. No? Pero may possibility kasi na ito nga yung nangyayari dyan ngayon. Di ba? Kayo na bahala umintindi nito mga kapatid sa sinasabi ko dito. Ngayon kung agree kayo, parehas tayo ng iniisip. Diba? Ganun lang yan. Tuloy. 1,500 ang student visa na inisyo nila para sa Chinese students sa Cagayan. Pero nasa 400 lang ang on-site dahil distance learning ang iba. Ayon sa security analyst na si Chester Cablaza, nakakapagtaka ang pagdami ng Chinese na tiyempo sa tensyon sa West Philippine Sea. Exactly mga kapatid, no? Yan talaga ang punto ko. Sa kalagitnaan ng tensyon, no, itong kinakaharap nating mapanganib talaga, no, na mga banta ng China sa atin sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy din ang pasok nitong mga Chinese na ito sa bansa natin. 'Di ba? Nakakagago mga kababayan eh. Sa totoo lang nakakagago talaga eh, no? Yung bansa na kino-consider natin na kalaban natin, no? Patuloy ang labas-pasok nila dito sa ating bansa. And nung nakaraan nga mga kapatid, meron pang ang Chinese na hulihan ng ng armas sa kanyang apartment eh. 'Di ba? Magtataka ka talaga eh. Ano ba 'to? Kalaban ba talaga natin ang China o ano? Oh, bakit parang ordinaryo na lang sa kanila maglabas-pasok dito sa bansa natin? Nakakakuha sila ng mga visa, 'di ba? Nakakaloko eh. Ngayon, yung mga kababayan natin sa West Philippine Sea nagsasuffer sa panghaharas ng China. At tayo, pinagbabantaan tayo mismo ng China na wag umano tayong maglaro ng apoy. No? At baka ito pa yung ikakasawi natin pagdating ng araw. Tapos itong mga Chinese na ito, ilabas-pasok dito sa ating bansa. No? Yung mga taga-China na kino-consider natin ngayon na kaaway at nang aagaw ng ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea, parang wala lang, no? Punta dito, uwi doon, punta dito, uwi doon. 'Di ba? Nakapagtataka din talaga mga kababayan, ano? Kaya hindi mo rin maaalis, no, sa isipan ng mga Pilipino na magduda. No, kasi nakakapanduda naman talaga mga kapatid. Nakakapanduda talaga. Pero ano, kung ano-anong mga pagbabanta na yung pinagsasabi ng China sa atin, tapos mabalitaan natin, ano, libo-libo yung pumapasok sa bansa ng mga Chinese. Ano ba yan? Diba? Dapat talaga imbestigahan to mga kababayan, no? Imbestigahan ito. At bakit ganun-ganun na lang, no, nabibigyan ng visa yung mga Chinese na ito? Sino ba ang nag-facilitate niyan? Kaya umaasa ako, no? Umaasa talaga ako na idaan to sa Senate hearing, no? Umaasa talaga ako mga kapatid, no, na maimbestigahan ito. Dahil magtataka ka rin eh. Bakit ganun-ganon? Biruin mo 1,500 na mga Chinese nabigyan ng student visa. Oh, hindi ba sila aware na merong nagaganap ngayon na merong nagaganap ngayon na hidwaan between Philippines and China? Hindi ba sila aware na isang pagkakamali lang dyan sa West Philippine Sea, posible tayong girahin ng bansang China? Oh. Parang hindi yata aware sa balita at sa current affairs itong mga taga Bureau of Immigration natin na. 'Di ba? Bakit ganun-ganun?
No, ganun-ganun na lang nakakalusot itong mga Chinese na ito. Pero mo 1,500 nabigyan ng visa yan. Oh. Tapos ayon doon sa datos 4,000 ano? 4,000 sila lahat na nandyan ngayon sa Tugigaraw. Nako. Kaya wala mahirap ipaglaban tong bansa na to dahil tayo-tayo lang din dito nagtatrayduran sa loob ng bansa natin mga kapatid no? Tayo-tayo lang din nagtatrayduran basta may pera ng kaharap. 'Di ba? Tuloy. Posible raw silang espiya, kaya dapat pa ring maghigpit. Bakit? Talaga naman, no? Kahit ako, espiya talaga yung mga yan, no? Ganun lang 'yon. At ito yung kung totoo 'yun na 4,000 yan, no? Hindi natin alam kung ano ba ang profile nung nawawalan 2,500 diyan na mga estudyante. Tama ba 1,500 plus 2,500 oo nga. No, hindi natin alam yung baka yung 2,500 diyan kunyari kukuha lang ng diploma, yung pala mga military na pala yan ng bansang China. Oh, paano ngayon yan? Baka hindi natin alam mga kapatid, itong mga Chinese na ito nagbabaon na pala ng mga high-powered na mga bomba dito sa ating bansa 'Di ba? Kung yung na-raid nga ng PNP doon sa sa Taguig nakalusot nga yung mga kagamitan niya galing China How much more pa kaya ito? Itong 2,500 na ito. Oh. So dapat dito, no? Dapat talaga dito imbestigahan 'to. Hindi lang basta imbestiga, i-survey agad kung nasaan na yung mga yun. No? Yung mga missing. Kasi 4,000 nga ang inulat 1,500 lang yung nabigyan ng visa Oh. So may missing na 2,500 na mga Chinese. At baka nga ito yung nagpapagawa ng diploma ngayon. Oh. Pero baka front lang yan, yung mga diploma na yan. Kumbaga panglinlang lang. Baka hindi natin alam mga kapatid, meron nang ginagawang hocus-pocus yan dito sa ating bansa. Magugulat na lang tayo, bigla na lang sabay-sabay sumabog yan kung sakaling matrigger na magkaroon talaga ng gera dyan sa may West Philippines. Baka magulat na lang tayo. Boom! Boom! Sunod-sunod, no? O kung 2,500 yung missing ngayon, sabihin na lang natin, kaya nilang magbaon, bawat isang tao nun, kaya nilang magbaon ng 5 bomba. High-tech na mga bomba sa bawat lugar. Oh. Naisip niyo ba yung damage nun? Oh. Ito, kuwan lang naman to Hinala lang naman to Pero kung sakali man, no, pag nagkatotoo tong hinala ko dito mga kababayan, malaking dagok yan sa ating mga Pilipino. Diba? Malaki yan. Sobrang malaking dagok yan. Perwisyo yan. No? Tapos itong mga lokal na official ng Tugigaraw, parang easy lang sa kanila no? Wala talaga para sa kanila. Bali wala sa kanila yung kinakaharap nating ngayon, banta. Galing sa bansang China. Pinagtatanggol pa talaga nila mga kababayan. 'Di ba? Pinagtatanggol pa talaga nila. 'Yun ang mahirap dito mga kapatid. Tuloy. All of a sudden, they arrived in waves, no? Dati-rati naman hindi ganun, no? Although we've seen Chinese and other nationals in Cagayan Valley, but it's not like this. It's a phenomenon. Nandun yung biruin mo, one wave 4,000 agad. First wave 1,000 agad, 4,000 agad. Kamusta naman yung second wave niyan? Baka mamayan 8,000 na yan. 8,000 Chinese na. Sabihin na lang natin, ipagpalagay na lang natin na yung first wave nila ngayon dito is 1,500 base doon, no, sa nabigyan ng visa. Pero unusual yun mga kababayan. Isang minsanan lang, no, 1,500 agad yung pumasok na Chinese. Yun yung sinasabi dito. Isang wave lang. Bultuhan agad yung pumasok na Chinese dito mga kapatid. Unusual yun. No, at iisang lugar lang yung direksyon nila mga kababayan, take note, iisang lugar lang. Nakapagtataka talaga, di ba? Tapos ayon doon sa balita, no, na aking napanood din kanina, mga kuwan na pala ito, no, mga teenager na. Kumbaga batak na.
No? Pwede na maging sundalo. Oh. Magtataka ka, anong purpose nila? Ba't nandito? Oh. Bakit iisa lang din yung direction nila? Ano ang kanyan? Anong ibig sabihin yan? Oh. Baka mamaya yun, yung mga EDCA site natin yan, bigla lang pagbubombahin yan. Di ba? Yan yung tinatawag na backdoor, mga kababayan. No? Yan yung backdoor. Baka mamaya yan, i-backdoor yung natin, yung mga EDCA sites natin dyan. Tapos sabihin ng local government nila dyan na itong oppose dito sa pagpasok ng mga Chinese na ito ay isang form di umano ng racism. Nag-iisip ba kayo? Okay lang sana kung walang EDCA site dyan sa lugar nyo banday. No? Maintindihan pa namin kayo ng konti, pero hindi eh. May EDCA sites dyan eh, na pwedeng i-backdoor ng bansang China anytime soon. Oh. Well, wala eh. Kung pera-pera talaga ang labanan, mga kapatid, wala tayong maaasahan. Ganon talaga eh. Pinoy tayo eh. Tuloy. Infiltration. Those are some of the things that we have to look at kasi sa konsepto ng national security, red flag yung mga ganon. Buwelta naman ng Chinese Embassy, malisyoso ang akusasyon at paninira raw ito sa China. Malisyoso ang puta. Diba? Paninira? Matagal na kayong sira sa mata ng mga Pilipino eh. Diba? Kayo lang din naman ang sumira. No? Kayo lang ang sumira ng sarili yung imahe dito sa loob ng Pilipinas dahil sa pinagagawa nyo. Oh. Ganun lang kasimple yun. Alangan naman matuwa kami sa ginagawa nyong pang-aagaw sa teritoryo namin dyan sa may West Philippine Sea. Nahihibang ba kayo? Ang pagdagsa ng Chinese students ay resulta raw ng cultural at educational exchange ng Pilipinas at China dahil sa kanilang matibay na bilateral relations. Yan binabanggit nilang bilateral relations, mga kapatid. Kung hindi ako nakakamali, isa ito doon sa 29 agreements ni former President Duterte dati. No, itong binabanggit nila dito. Kasi mayroong 29 agreements yan sila former President Duterte dati eh. No, isa yan, no, yung parte ng edukasyon natin. No, isa yan sa nakapaloob doon sa 29 agreements niya. Ito yung binabanggit nila ngayon. Raw pinalalaki ng ilang politiko ang maritime issue ng China at Pilipinas para isulong ang kanilang political agenda para sirain ang kooperasyon ng dalawang bansa. Diyos ko, ano bang ibig yung sabihin? Hayaan na lang namin angkinin nyo ang aming teritoryo dyan, no? Maiintindihan pa sana namin yung mga ganyang statement nyo kung hindi nyo inaangkin yung teritoryo namin eh. Pero hindi eh. 'Di ba? Inaangkin nyo eh. Oh, nanalo na kami lahat-lahat sa kaso. No, dumaan na tayo sa due process, ayaw nyo parang hayaan yung West Philippine Sea na yan. Oh. Ninanakawan nyo kami. Inuutakan nyo kami. Oh. Natural, magre-react talaga kami. 'Di ba? Binagbabantaan nyo na nga kami. Kung tutuusin lang eh. O, anong gusto nyo? Tatawa-tawa lang? Easy-easy lang? Hindi naman pwede yung ganun. Nagbabalita mula sa Frontline kami. And hanggang dito na lang itong balita na ito, mga kapatid, no? Hanggang dito na lang itong video na ito. Di ba? Wala eh. Pinoy tayo eh. Ganyan na talaga ang kalakaran natin dito eh. Basta may pera, no? Di baling makompromiso ang soberanya ng Pilipinas basta kumita lang sila. Ganon eh. Kung nagustuhan nyo po ang ating content kayo, mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin po ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Adios.